Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ang lahat ng anak ng Diyos ay tumayo. Bigyan po natin ng parangal, ng pasasalamat, ng pagsamba at pagdakila ang ating Diyos na buhay. Sapagkat isa na namang pribilehiyo ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang siya'y ating mapasalamatan sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay natin. Ang Diyos po ba ay tapat sa kanyang mga pangako? Ang Diyos po ba ay maaasahan sa lahat ng panahon? Yan po ang Diyos na ating pupurihin, sasambahin, at luluwalhatiin ngayong umaga. Kaya ito po yung pagkakataon natin at pong ibigay ang ating tinig, ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Let us worship the Lord. Hallelujah. Father God, I come into your presence. Yes, Lord. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Father God, I come into your presence. With all my heart, O Lord. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to see your face. Draw me in your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Father God, I come into your presence. With all my heart. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, Your love and your your grace. love and your grace. With a passion in my heart, I desire to see your face. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God.
Basahin po natin ang Hebreo. Hebreo 4, verse 16. Ito'y tungkol po sa paglapit sa Panginoon. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Nasain po ng puso natin na makita natin ang presensya ng Panginoon, makita natin siya ng harapan, dahil siya lang po ang nag-iisang may habag sa atin. At sabi nga, pagpapala, pagtulong ang igagawad niya sa atin. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. Amen? Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Kinatagpo mo kami, Panginoon, at patuloy na kinakausap upang magkaroon kami, bigyan kami ng desire na lumapit sa iyo, Panginoon. Ilapit mo kami sa iyong presensya, O God. Nakita na namin sa iyong kapahayagan na ikay makapangyarihan. Ikaw ay dakila sa lahat. Ang lahat-lahat ng meron kami ay mula sa iyo. At yung pangako mo sa amin ay totoo at natatanging matibay na aming panghahawakan, Panginoon. Nasa ng puso namin na makita ka ng harapan, Panginoon, ang Diyos na ever-loving at hindi nagmamaliw. Panginoon, salamat kami ay iyong pinatawad sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya Lord, sa umagang ito, we humbly ourselves unto you, Panginoon, upang humingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat, nalaman namin walang matuwid ni isa sa amin. Kaya patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, yung negative thoughts, yung pong aming mga nagawang mali, at yung pa pong mga kasalanan na natutuksohin kaming gawin, pero ilayo mo kami, Panginoon, sa tukso ng kasalanan. Ikaw ang makapangyarihang isa na aming kinukuha. Sabi mo nga, Lord, tutulungan mo kami. Kaya inaangkin namin na tutulungan mo kaming ilayo sa anumang tukso. Bagkus bigyan kami ng desire na laging maglumapit sa iyo, Panginoon. Ilapit kami sa iyong presensya, Panginoon. At yung mga salita mo, Panginoon, na ihahayag muli ngayong umaga, ay aming tatamuhing kayamanan at tulungan mo kaming ito'y maingatan at maisabuhay namin, Panginoon. Anoint the pastor, Panginoon, na gagamitin mo sa oras na ito. Dahil amazing God ka, amazing ang iyong salita. Hindi ito pangkaraniwang nauunawaan ng basta-basta na lamang. Kaya yung Holy Spirit mo, O God, i-anoint mo kay Pastor Boy, Panginoon, sa oras na ito. Maghari ang Holy Spirit sa bawat isa. Kaya maraming salamat sa Lord. Ikaw ang aming pag-asa. Muli po, binabalik namin dakilang papuri at pasasalamat sa iyo, O mahabaging Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus, tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po lahat naririto. So, bago po tayo mag-welcome sa isa't isa, let us just welcome Mark, David. Kataas ang kamay. Welcome, kapatid. Welcome. And si Annalie Delgado. This is your first time. We want to welcome you. Mark, Dave, and Annalie Delgado. Welcome po dito. And we hope to see you for the coming Sundays. At ating pong lingo-lingo natin nasa likod, sa harap, sa gilid. Let's just welcome one another with the love of the Lord. Pwede na po tayo makaupo at okay, this is our second Sunday of the year 2026. Napakabilis ang panahon. Noong isang linggo ay first Sunday lang. Binibiro mo second Sunday na ngayon.
Okay, so um, past week, nabanggit po natin na for the next 2 months, what we will be taking up are things that we look forward to. Alala nyo, doon sa ating statement of faith, ating pinag-usapan that once you believe in Christ, we are justified in Christ. Tama po ba yan? Yung mga present dito, alam nyo, you are justified with Christ. Nung ikaw'y nanampalataya sa Panginoong Jesus, pinatawad ang iyong pangalan, therefore you are now justified. You're declared clean of your sins, and then once you were justified, ngayon, sa mga oras ito, tayo lumalakad na sa katuwiran ng Panginoon. Tama po ba ito? Amen? Amen ba ito? Amen ba yan? We are now walking in our sanctification. The Holy Spirit is preparing us for the next stage, which is glorification. Amen? Amen ba yan? Tama So in glorification, parating pa lang yan, hindi pa ngayon. Nung yung pangalan ay nailista sa aklat ng buhay na wala natin nababanggit, ba? Nung ikaw'y nanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi pa natin alam talaga kung ano pa mangyayari sa dulo. At dito pa lamang tayo bearing our cross. Doon pa tayo sa Romans chapter 7, tulad ng ating tinatalakay sa ating mga BSC. Ito yung gusto kong gawin, sabi ni Paul. Hindi ko kayang gawin. Ito yung tamang dapat na ginagawa, hindi ko kayang gawin. Ito yung lagi ko nagagawa, alam ko ito ay mali. So sabi niya, sino makapagliligtas sa akin dito sa araw-araw, mayat-maya kong dinadaanan na struggle? Sabi niya, sa dulo, thanks be to God through Christ. And then tumawid siya sa chapter 8. Now therefore, sabi niya, wala nang paghatol. Therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Salamat sa Panginoon. Amen? Ngayon lumalakad tayo sa katuwiran, nakasama ang kanyang banal na Espiritu, preserving us as we walk in our newness of our life. Nang bagamat tayo nagkakamali every now and then, but then, the struggle remains, and this is our cross. Hindi yun dahil tayo walang pera, o kaya ay meron tayo may mga bayarin, hindi natin magawa. Hindi yun ang cross natin. Our cross that we bear every day is this flesh na ang gusto niyang gawin ay gusto niya magkasala. At ikaw, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, help me. And He is our present help every day in our troubles of sin. And as the Holy Spirit is preserving us in our sanctification, showing us the glory in the future, giving us encouragement every day, binibigyan ka ngayon ng gana at kapasidad upang magbasa ng kanyang salita, upang maging buhay ang apoy na yan sa iyong puso. Upang sa tuwing magbubukas ka ng iyong Bible, then nangungusap sa iyo ang mga salita. It just jumps out of your Bible and it talks to you, giving you an assurance na ako nga ay anak ng Diyos. Amen? Sabi ni Pablo in Ephesians 1:13, yung banal na Espiritu na binigay sa iyo mula nang ikinakipag-isa kay Kristo, yan ay down payment. It's an initial payment. Alam ito ng mga nasa sales. Once you have a sale, meron siyang down payment dito, which is the Holy Spirit. God gives the Holy Spirit in your lives, guaranteeing of an inheritance that is yet to come. Amen. Wala pa tayong nakikita, wala pa tayong nararamdaman, wala pa tayong nasasalat. Andito pa tayo sa mundong lagi, every now and then may bagyo, may lindol, may mga iba't ibang mga kaguluhan sa gobyerno, sa ating barangay, sa ating sambahayan, sa loob, sa ating
puso mismo, palagi may gulo. There's always a conflict. And the whole creation, naralan natin to sa BSC, is groaning and moaning, waiting for the redemption. At hindi exempted ang mga nananampalataya kay Kristo. Amen? Nararanasan natin to. Tama po ba ito? Pag may bagyo, lahat ay tinatamaan ng bagyo. Tama ba ito? Hindi porket kayo nakipag-isa na kay Kristo sa bahay mo ay maaraw. Sa kapitbahay, babagyo. Wala, hindi ganun. Pag dumaan yung hangin, pati ikaw, hahanginin ka na rin. Tama ba yun? Kaya sabi ko doon sa anak ko, sobrang payat niya, nung siya'y maliit pa, pag ikay lalabas, maglagay ka ng 5 piso sa iyong sa iyong bulsa. Baka paglakas ng hangin, ikay dalhin para at least may 5 piso, hindi ka ahanginin. So, during this time, as we wait, as we suffer, our flesh suffers. Dahil sa iba't ibang mga nangyayari sa atin, and we are not exempted because of this creation is slowly degrading, groaning, waiting for the redemption, while you are being preserved by the Holy Spirit, by your submission to the Holy Spirit. You read the Word of God encouraging you. What happens? What will happen? Then there will be, sa dulo ng iyong buhay, kung ikay namatay dito, pumanaw ka dito. Or dumating na ang Panginoong Jesus, whichever comes first, there is glorification. Hindi ito yung ending natin, mga kapatid. This is not our story. This is not the fullness of our story. This is what it's saying. The Bible says, merong parating. Kaya sabi nga po sa atin, ngayon po sa first service, ang sabi po ni Pastor Ray, hindi dito nakatuon ang ating isipan, hindi dito yung ating priority, hindi dito yung ating focus. Because all of these things will be gone. Amen? So ngayon, as we go through January and February, we're going to talk about things that will happen and is happening right now, and in the future, what we will look forward to in the glorification of the saints, of those who are in Christ right now. Sabi ni Peter, though you are suffering, yes. Kakaroon kayo ng sakit, yes. Kakaroon kayo ng mga aksidente, nakakaroon kayo ng mga bagyo, lindol, at kung ano-ano pa mga sakuna, yes. But that's just for a little while. Sandali lang yan. Pero meron kasi magandang darating. This is all going to be worth it. And I promise you, not because of my word, but because of the truth of the Word of God. And we're going to spend the next 2 months imagining, based on the Word of God, what heaven looks like, what redemption looks like, what glorification looks like. Pag kayo pupunta sa isang lugar, kinakailangan, ngayon, pag kayo pinupuntahan sa ibang lugar, kinakailangan mo munang i-search. Tama ba ito? Tama ba ito? About 2 years ago, kami nagpunta, Sister Gina, kami nagpunta ng Baguio. At bago kami pumunta sa Baguio, tinignan muna natin, search muna natin. So search. Ito ba yung aking cellphone? So search. Ano ang mga masasarap kainan sa Baguio? Ayan, yung mga unang dapat na tingnan. At nakita ko magsarap pala doon. Sabi kasi ni Egay, Kuya Boy, maganda doon sa anong pangalan nun? Good taste. Oh, sabi na nga ba? Nakita kong Baguio, umiti kagad Sister Rachel. Alam ko na ito. Nabasa ko na kagad. Masarap agad sa good taste. Madaling puntahan mula doon sa babaan ng bus. Okay, good, check. At isa pa, meron ding yung papunta doon. Kinakailangan alam ko paano pumunta doon. Gusto ko ba magmaneho? Sabi ko, wait lang, parang gusto ko yatang subukan yung Joy Bus. Okay. Kasi doon sa review, sabi ko, pwede ka pala doon matulog doon. Pwede matulog. So, 4:00, according to my research, ang labas ng mga Joy Bus. Ito'y, yung maalala ko, hindi ni Genesis, sa Cubao. At doon, pagpunta ka doon, makita mo yung Joy Bus, nakabook ka, then meron siyang mga kanya-kanyang mga upuan para executive lounge yan eh.
reclining siya, at pwede ka humiga. Pag natulog ka mula alas 4, alas 7, tapos na yung sigsag paakyat, naroon ka na. At pupunta ka na sa good taste. Eh, ano meron sa good taste? Sabi doon, tinignan ko, may mga robot pala. AI. So walang actual warm body na mga waiter, waitresses. Dahil na-research ko, merong lalapit sa iyo, ala Star Wars. Kukunin yung order mo. O gano'n nga ba? Nakalimutan ko na. Anyway, dapat pala puntahan natin uli yun para tama ako. Umorder ako ng... na naman tayo sa pansit eh. Ang pansit. Dahil masarap daw yun. At saka kung ano-ano pa. Nagulat na lamang ako habang kami nagkukwentuhan, biglang may dumaan na naman dito na robot. Ako'y nagulat. Ako po, ano ito? Ando doon yung order namin. Yung mga robot na yun, naka-GPS. Kung saan naroon ka, anong table, pupuntahan ka. Ando doon na rin ang resibo. So alam mo na kung anong babayaran mo. So lahat ng yun, na-research ko. At iba't iba pang mga lugar. Sabi ko, pupunta kami sa Bencab dahil yun ay magandang art museum. Art gallery, hindi siya museum. Art gallery, etc., etc. Very important. Bago pa man ako sasakay sa bus, alam ko na kung saan ako pupunta. I know my destination. And I can almost smell and taste doon sa aming kakainan na good taste. Kung ano yung aming kakainin. At doon pa lang ako sa bus, ako'y naglalaway na. Because I know my destination. Hindi ka po pwede sumakay sa kotse at pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam at hahayaan mo lang kayo magmaneho na kanilang na magmaneho at hoping na dadalhin ka nitong highway sa iyong pupuntahan. Gusto mo pumunta sa Bicol, nagmaneho ka lang na nagmaneho, papunta doon, napunta kang Palawan. Kasi hinayaan mo na lang yung kalye ang magdala sa iyo doon kung saan ka pupunta sa Bicol. You have to know your destination. You have to know the way. And you also have to know what's in your destination. Amen? Amen ba ito? Napaka-importante. It's so important. So now, this is what we're going to do for the next 2 months. Sisilipin natin based on the Word of God. And God's Word is replete of details about our destination. Not to make you exciting, to make it exciting. Yes, it is exciting. But so you will have a living hope na meron pala namang kabuluhan. Itong ginagawa natin. Na yung aking paglaban sa kasalanan, ng mga paborito kong kasalanan, ng mga masasarap na kasalanan, ng mga maliligayang kasalanan, napipigilan mo yung sarili because you want to follow and obey God, it's all worth it. So samahan niyo ako, let's just imagine heaven, how it looks like. When you're in Christ, alam mo kung saan ang destination mo, and we're going to discuss some details. Amen? Okay mo ba sa inyo yan? At ito po yung ating mga tatanungin. Ito yung, we're going to attempt what are some of the things that we can look at. What does the future of the afterlife on earth look like for all believers and followers of Christ? So if you're a follower of Christ, ikaw yung tagasunod ni Kristo, ano yung itsura ng buhay pagkatapos ng buhay dito? Meron bang description? Ano hinaharap ng isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo sa kabila ng buhay dito sa mundo? Halimbawa, ako'y mamatay ako mamaya. This will answer the question kung ano yung aking dapat na makita. We're going to attempt to answer this question based from the Bible. Number 2 is, if I have eternal life through faith in Jesus, amen? Does the Bible talk about rewards in heaven? Meron bang pinag-uusapang tungkol dito? And what are they? Kung ang isang mananampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan, nakasama niya ano ang sinasabi ng Biblia
ukol sa mga karagdagang gantimpala na nakalaan at ano-ano ito. I have eternal life. And there are also other rewards. Number 3, why do we look forward to the heavenly rewards? Why should we? Bakit natin nanaisin ito? And then we're going to read some words from the Bible. Tayo pala tayo tumayo. Sabi po rito sa unang Pedro, chapter 3, verse 5, sabi po rito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Verse 4, it says here, to an inheritance. Sabi nga po natin sabay-sabay, inheritance. Inheritance incorruptible. Sabi natin sabay-sabay, incorruptible. Hindi mabubulok yan. And undefiled, and that does not fade away. And, kung gusto ko, reserved in heaven for you. Sabihin po natin, reserved in heaven for me. Sabihin natin sabay-sabay, reserved for heaven for me. Sabihin mo sa iyong katabi, reserved in heaven for you. Sabihin mo sa katabi. Ulit. Sabihin mo na para bang naiintindihan mo. Reserved in heaven for you. Go. Ito ay pamana na walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Reserved para sa iyo. May pangalan. May signature. Individualized. Hindi siya lansakan pang isang buong TCFC. Oh, walang ganun. Hindi. Bawat pangalan. It's for you. Now, how is it being reserved? Verse 5, it says here, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Lord, ito pong mga salitang ito ay pagpalain mo nga po sa amin. Build up that excitement within us as you were looking with joy in the future, notwithstanding lahat ng mga sakripisyong inyong ginawa rito sa lupa. Salamat sa inyo, Ama. Ito po aming dalangin. Kay Kristo Jesus lamang. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. So let's go back to this. Ang sabi rito, ito ay nakareserba. Once you put your faith in Christ, therefore, lahat ng mga nakalaan para sa iyo ay hinihanda na ng Panginoong Yesus. There was a time na malapit na siyang umalis. Papunta na siya sa langit. Pero bago yon, siya ay ipapako sa krus. One of the last words na sinabi ng Panginoong Yesus as bilang habilin. Pag huling habilin, yun ay napaka-importante. Those are choice words. And those are all true. Pag naghahabilin na isang malapit na mamatay, wala pa ako nababalitaan na nagsinungaling pa, na nag-joke pa, joke, naghihingalo na. Tay, ano po bang sinasabi niyo? Wait lang, mamatay na ako. Yung lupa ngayon ibibigay ko sa iyo. Tapos nagsigawan na. May lupa na ako. Tapos biglang sasabihin na ng mamatay, joke. Walang ganoon. Totoo yun. Pag naghahabilin na huling hininga, nire-reserva na yun sa mga totoo. Kahit sinungaling yun. Nung nga nakalipas na kanyang kabataan. Pero bago, mamamatay na nga. Nilagay mo pa sa joke. Kung nasinok ka na, wala na sumunod. Tama ba ito? So wala na nakikipagbiruan sa mga tao, yung mga taong malapit nang mamatay. So Jesus, in His last words, last night na ito actually, last couple of nights, ang sabi na rito, sabi na sa mga alagad, ninenervyos kasi paalis na raw siya. Sabi niyo, alam mo, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong nervyosin. Dahil sa bahay ng aking Ama, in my Father's house, there are many
mansions. If it was not so, I would have told you so. Totoo yun. Hindi ko dapat sinabi sa inyo to kung hindi totoo. Pero sinasabi ko sa inyo, naniniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa akin. This is what I'm telling you. There are many mansions. Now, I go to prepare a place for you. Individualized, personalized, and when it is ready, I am going to come back so that I'm going to take you where I am going, so that where I am, there you will be also. So encourage one another with these words. Sabi na, huwag kayong masyadong kabahan. Dito, sandali lang naman ang buhay mo. Kala mo tatagal ka rito ng 200 taon? Hindi. Sandali lang ito in comparison to the eternity that I'm preparing for you. At darating ang panahon na ako'y babalik upang kayo aking kunin kung saan ako naroon, turoon din kayo. It is your inheritance. Na nagbata ka dito, you went against your flesh. You killed the flesh. Sabi ni Pablo, I die daily. That when I repented from my old self, hindi na ako buhay because Jesus co-signed my death certificate when I repented and had faith in Christ. Patayin na siya. Now therefore, from a legal spiritual standpoint, I can be one with Christ now. Kasi patay na siya. Lahat ng aking pag-uugali, all the desires, lahat ng lumang pagkatao, at ako'y binihisan na ng bago ni Kristo, waiting for my final redemption. If you are in Christ, you're waiting for this final redemption. You have a living hope. Totoo yun, sapagkat siya ang nagsabi, true and faithful. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 11 to 12, Blessed are you when they revile you and persecute you. Ito yung mahirap sa atin. Habang tayo naririto sa lupa, may naninira pa sa iyo. Naglalaban ka nga sa kasalanan na, may naninira pa sa iyo. May tumutuya pa sa iyo. May mga bashers ka pa. And say all kinds of evil against you falsely for the sake of Christ. Sabi niya, your reward is be exceedingly glad, for great is your reward. Hindi dito sa lupa. Okay? Hindi dito gaganda reputasyon mo. No, hindi. Hindi dito gaganda pangalan mo. Alang-alang kay Kristo Jesus, they will revile you. Nagsishare ka ng Word of God. You share the gospel. By the power of the Holy Spirit, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Kasi kung ikaw lang, ayoko. Baka tanggihan ako niya, nakakahiya naman. Sayang naman yung reputation ko. Matawag akong Jesus fanatic. Matawag akong fanatiko na born again. In exchange to heaven and eternal reward, yes, I will. Because I have a view of what's going to come. For so they persecuted the prophets who were before you. Those are the same things na kanilang naranasan. Merong kasing parating na mga rewards aside from the eternal life. I'm going to briefly show you kung ano po yung mga rewards yan. There are 5 crowns that you can find in the Bible. Okay. There are 5 heavenly crowns. So aside from eternal life, nangyari, bukas, makaulawa, kinawala na rin ito sa mundo. With this, there are crowns waiting for you. Are they physical crowns? Are they symbolic crowns? But what I do know about crowns is that pag binigyan ka ng crown, may paghahari. There's a reward. It's a reward in parang medalya yan, para siyang trophy.
But when you say it's a crown, there is reign. Ibig sabihin, may paghahari. And we're going to see later on na yes, heaven is not going to be boring. There is work to be done. Dahil ang sabi sa Biblia, basahin ninyo, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, pagdating doon, you will be co-heirs with Christ. At kasama ka doon sa trono at ikaw ay maghahari. Di sa langit, kundi sa bagong lupa at bagong langit. All going to be one. And there is a world that is to be governed. Merong work na gagawin. At pinasilip na sa atin dito sa lupa, yung mga bagay na meron sa langit. Nga lang dito putol-putol at sira-sira. If you can just imagine, may trabaho ka, pero walang naninira sa'yo. May trabaho ka, kailangan ko mag-overtime kasi bibili pa ako ng gatas. Walang ganon. Work will be pure pleasure. Work will never be toxic. At ang boss mo, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Okay ba yun? Walang performance review na ikay kakaba-kabahan. Dahil ang lahat ng iyong kakayanan sa Kanya manggagaling. Everything will be done out of sheer pleasure and sheer joy. Dito nagagawa na natin yung mga bagay na yun, pero palaging merong mga hirap at pasakit. Doon po pwede makipagkaibigan na hindi ka mangangamba na baka ako'y tanggihan, baka ako'y snabin, baka ako'y ghosting. Wala! In fact, John Burke, I saw this book, pangalan po noon ay Imagine Heaven, or Heaven and Earth. Meron din siyang dalawang, look it up. Nag-interview siya ng 1,500 na mga namatay na. Flatline sa ECG. Nag-flatline na siya. Tatay na talaga. As in dead. Pwede nang ilibing. Pwede nang imbalsamuhin. But later on came back to life. In-interview niya. Some of them were dead for almost 30 minutes. Talagang clinically almost impossible. And there were from different countries. At hindi lahat sa kanila, yung merong iba talagang, and I'm going to, I read some of those accounts na galing pa sa iba't ibang mga reliyon, never saw the Bible, never heard about Jesus, never heard about the Word of God, wala kahit ano. Pero during their near-death experience, actually they're already dead, they were taken to this place. Common ito, naging common denominator nito. They were taken to this place when they saw mga bakod na napakalaki. It's a city inside. And there were jewels, actually, yung mga maraming kulay. Sobrang napakaganda ng kulay. At ito'y, mga kulay ay kakaiba, hindi makayang ma-describe yung kulay. Kulay na nasasalat, kulay na umaawit. May imagine ko ba niyan? Kumakanta yung, may tunog yung kulay. Dito kulay sa mata lang. Yun kulay pati sa tenga, pati sa pagsalat. Nalalasahan din. For all your senses. Mga kulay at yung liwanag ay hindi liwanag na tulad dito, galing lamang sa isang lugar, dyan ng araw, dito papunta yung liwanag, according to them, I've never seen the Bible, liwanag na nagagaling sa isang parang tila baga trono at ito'y tumatagos sa kanila at ito'y lumalabas din sa kanila at ito'y nararamdaman at may kagalakan yung ilaw. I can't even imagine. Ilaw na humahaplos. That's the light of God. At siya ay nagkakaroon ng buhay. John chapter 1 talks about life and light being one. At ang buhay ay nasa ilaw, at ang ilaw ay nasa buhay, at ang berbo o ang anak ay siyang ilaw ng buong mundo. So when I read about that, hindi ko maintindihan ano kaya yun. But when I heard about these testimonies, it all makes sense.
And then sabi rin sa Revelation 21, at ang ilaw na yun na nagbibigay sa kanila ng buhay, at ito ay araw-araw, wala ng araw at gabi, ito'y araw lahat. At yung araw ay hindi lamang galing sa isa, galing din sa iyo. At nararamdaman ko. At nahahawakan. Na-imagine niyo po ba yun? Aside from that, there are heavenly crowns. Nakita niya, sabi niya doon, common testimonies, na marami, syudad na napakalaki, napakaganda, at yung mga ilaw ay may mga kulay na mga hindi kayang i-describe ang kulay. Yung rainbow colors dito ay kulang sa mga kulay na meron doon. At wala nga lang, hindi sila nakapasok sapagkat merong pintong maliit. At sinabi sa kanya daw ng anghel, sabi ng testimony, hindi ka makakapasok pa dito dahil pag hindi ka pumasok dito, wala na solian yan. You never come back anymore. Narinig lamang niya yung tinig at na lahat ng pag-uusap ay hindi language, known language, dahil siya ay Hindu. Nagkaka-communicate lamang sila puso sa puso. Ang sabi niya, ikaw ay pumunta sa iyong anak at sumama ka sa kanila. And that Sunday, he went to church together with his daughter at ang preaching is about the Word of God saying, I am the door and anyone who comes through me shall have eternal life. Those are common from atheists that were they were dead and they came back to life. And this the Bible talks about a city na nakita ni Abraham. A city that has foundations that is not man-made. He's looking forward to that city. Last week, ito yung pinag-usapan natin. And this is a city. Jerusalem, New Jerusalem, Revelation 21, it says there, and I saw this city coming down out of heaven, at dito sa lupa ay tumahan ang bagong syudad. At ang lahat ng mga naroroon ay ang mga pinahiran at binihisan ng katuwiran ni Kristo. And they reigned forevermore. Amen. So first, there is a crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Now, there is in store for me, sabi po ito ni Apostol Pablo, the end of his life, crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but to all those who love his appearing. So, if you look forward to the appearing of the Lord Jesus Christ, at dumating na yun, you will be given the crown of righteousness. Second is a crown of life. Sabi rito, blessed is the one who perseveres under trials. So kung meron ka ngayong mga trials and tribulations at mga pag-uusig sa iyo at meron kang mga tendency magkasala but then you resisted, sabi rito, you'll have a crown of life that the Lord promised to those who love Him. Number 3 is a crown of rejoicing. The 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. For what is our hope, our joy, or the crown in the presence of our Lord Jesus when He comes? Or is it not you? Fourth is the crown of glory. And when the chief shepherd appears, which is the Lord Jesus Christ, you will receive the crown of glory that will never fade away. This is our glorification. If you persevere dito, pag nagbata ka dito, pag nagpatuloy ka sa pananalangin, pag sa Panginoong Jesus. John chapter 15 says, sabi ng Panginoong Jesus, kayo manatili sa akin at ang aking mga salita manatili sa inyo. And if you persevere, you will have the crown of glory. Fifth one is incorruptible crown. This is the victor's crown. Ano, meron tayong awit tungkol dito. Amen? Corinthians 9:25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it for a crown that will not last, but we do it for a crown that will last
forever. Hindi ko alam kung itong lahat ba ito iisa? Ito ba yung patong-patong? Hindi ko alam. But those are rewards. Are they symbolic? Are they actual crowns? Well, Revelation chapter 4 and 5 talks about crowns that are being laid down at the feet of the Lord, in the front of the throne. So there must be. Kung ano itsura, hindi ko alam kung yun ang itsura nun. Crown of England yata yung pinakita kanina. But then, there are crowns. You can just imagine. Amen? Rewards in heaven are the completion of our earthly story. Mga kapatid, hindi pa tapos ang ating kwento. Hindi pa tapos yung kwento mo. Yung sinimulan ng Panginoon sa iyo, sabi ni Pablo kay Timoteo, He who began a good work in you, nagsimula siya sa iyo ng mabuting gawa ng kanyang salita na tinanim sa iyo, will be faithful to ensure that it is going to be completed. At ang kanyang salita, in the Bible elsewhere, ang sabi doon, ito'y ihahatid sa inyo at hindi ito babalik sa kanya nang hindi nagaganap ang kanyang layunin para sa iyo. So if once upon a time, ikay tinaniman ng sa puso mo ng salita ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na iyan ay tutubo dahil mahilig ang Diyos sa tubo, sa profit, to gain from what He has sown in you. So take heart. Kung marami kang paglayo, pagbalik, layo, balik, layo, balik, layo, balik. Well, welcome to the club. Ang buong Old Testament ay tungkol sa iyo. Amen? Hindi yun kayo lumayo, bumalik, lumayo, bumalik, lumayo, lumayo, lumayo. No, hindi. Unbiblical ka. Pag lumayo ka, bumalik ka. Yun ang sabi sa Bible. Tama ba yun? Amen ba yun? Amen sa gusto bumalik. Amen. Hindi ko sinasabi rito sa church, ha? Ang sinasabi ko, bumalik sa Panginoon. Amen ba ito? Dapat ba ako maging kumbinsido doon? Ay bahala kayo. Rewards in heaven are the completion of our earthly story. Merong ginagawa ang Diyos sa inyo so that your story is going to be completed according to His will. According to His plan sa buhay mo. And rewards in heaven right now as we speak is being crafted by the Lord. Amen? Psalm 16:10 to 11, sabi po ito ng psalmist, For you will not leave my soul in Sheol or death. Sheol is another word for or death or the world of the dead, nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In heaven, our reward is the fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. If you are like me, I am a creature of pleasure. At dahil sa pleasure, nandun din ako bumabagsak. Because I seek pleasure for this flesh. Hindi ako nahihiyang sabihin ito. Because this is me. At hindi ako nahihiya rin ito because I can be redeemed and I am redeemed in the blood of Christ. But knowing that there is pleasures forevermore, ipagpapalit ko yung aking pleasure dito sa lupa. Ito yung sinasabi rito. Yung aking pleasure dito sa lupa, sa laman, sa mata, sa pagsalat, sa kung ano pa, for the pleasures forevermore because I'm a creature of pleasure. Mahilig ka naman pala sa sarap. You don't know what you're missing. Kung dito sa lupa mo lang ihahanapin yan. This is what the Bible is saying. We can look forward to pleasures not of this world. Lampas-lampas pa dito. Amen. So gusto mo yung pleasure na ikay nabubusog. The Bible talks about Jesus in His glorified body kumain. Amen. When He resurrected.
Pero siya kumakain, not out of hunger, but out of fellowship. Out of pleasure. Hindi dahil para kailangan kumain kasi kumukulo-kulo na tiyang ko. This is a fallen world. Kaya ganun. But in heaven, you will dine and you will eat. And there is not only dining, the Bible talks about a feast, a banquet, piging, fiesta, na walang humpay. But purely pleasure. Amen. So kung dito, ayoko doon sa langit kasi wala naman akong gagawin doon. There is one pastor who was interviewed, Bible school graduate, at in-interview siya. At ang sabi niya, hindi ako masyadong ganun kasika. Excited sa langit. Kasi na-imagine lang niyan, doon lang ako pag ako napunta sa langit, doon lang ako sa ibabaw ng isang ulap at doon ako yung may dala-dala ng ukulele, tutug-tug-tug at ako yung magkakawit-awit for the rest of eternity. Gusto ko dito na lang ako. Yun lang naman pala gagawin ko. You are missing the pleasures that the Bible is saying. Kung utak mo tungkol sa sarap at ligaya, then you should all the more go with what the Word of God is saying. That there is reserved for you pleasures forevermore. And it is being crafted right now. As we speak, ginagawa ito ng Panginoong Yesus. Ginagawa niya para sa lahat ng mga magtatagumpay. So at your right hand are pleasures, praise the Lord, forevermore. So number 3, as a question, kung ang isang mananampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan, kasama niya, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga karagdagang gantimpala na nakalaan at ano-ano mga ito? Yun nga po akin natin mga nabanggit. Why do we look forward to the heavenly rewards? Bakit ako kinakailangan pang maghanap ng ganun? Mas gusto ko na lang dito. Rewards in heaven are out of this world, satisfactory and pure joy. It's the fact that Jesus shares His reward with us. Okay? It's one thing na bibigyan tayo ng rewards. That is yours. Okay? Pero kang crown, pinakyaw mo na lahat ng mga corona. Dito may corona. Lahat. 5 sa'yo. Daming corona. But it's not only that, from an individual standpoint, sabi dito, Jesus is going to share His reward with us. Sabi dito, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. There is going to be pure satisfaction and joy. Apostle Paul says, I no longer live dahil siya nagrepent sa kanyang mga kasalanan, but Christ lives in me. Now the life that I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Now ito po sabi sa Colossians, okay? If then you were raised with Christ, ikaw yung nakipag-isa kay Kristo. Amen? Seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Nasa trono si Kristo ngayon. As we speak, set your mind therefore on the things above, not on things on the earth. Ang iyong isipan, ilagay mo sa langit. Doon mo i-prioritize. Okay? Yun yung iyong pagtuunan ng pansin at ng iyong enerhiya at ng iyong lakas at emosyon. Huwag dito makipagpatayan sa isang parselang lupa o sa kotseng bago dahil kayo nakabili at dapat pala may nakabiling iba at ikaw ngayon na inggit. Hindi doon. Hindi ka doon dapat daw ang iyong isipan. Hindi dito sa lupang ito. Hindi dito. Yung promotion, gusto mo sana sa opisina, nakikipagpatayan ka corporately para lang makuha mo yun. Sacrificing friendship, sacrificing your relationships, sacrificing your integrity, katawan mo ibibigay mo para lamang ikay ma-promote. Di bale na, mahihingi naman ako ng tawad sa Panginoon, ibibigay ko na yung sarili ko. Sacrificing everything. Sabi dito, set your minds on things above. For you died when you were in Christ, when you were one in Christ, when you started to be one in Christ. And ito po yung gusto ko makita. Your life is hidden with Christ, with God. Ang iyong mga kahihiyan sa buhay, katatago yun. Ang lahat ng iyong mga kapalpakan,
hindi na ibibilang sa iyo, it will be hidden in Christ. Being the bride of Christ, being one with Christ, Christ is going to protect you. Hindi ka mapapahiya. Your life will be hidden and yung kanyang paghahari, sasama ka doon. Can you imagine that? Ang kanyang paghahari ay sasama ka niya sa paghahari. And in Christ, you will be hidden. Revelation 20 and 4 to 6, at saka 5 and 10. Sinabi rin po tungkol dito sa pag-share natin sa Panginoong Jesus sa kanyang paghahari. Gusto mong basahin ito sa sabi po dito sa Hebrews chapter 1, 8 to 9. But to the Son, He says, your throne, sabi niya sa Panginoong Jesus, O God, is forever. So Jesus is God. A scepter of righteousness is a scepter of your kingdom. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Anak, O Diyos, sabi niya, ang kaharian mo ay magpakailanman. Ang paghahari mo ay makatarungan. So Christ is reigning, He is king, governing, managing everything, and you will be hidden in the life of Christ, and you will be managing and reigning with Him, governing also with Him in heaven. We die with Him, and we live with Him, and we share in His joy. Yung kagalakan niya ay kagalakan mo rin. And in heaven, we will dwell with Christ. We'll share in His glory. For next week, mga kapatid, po yung gusto nating tingnan. Are there different levels in heaven? Meron bang iba't ibang mga baitang pa ang langit? Sino makikita natin sa langit? The Bible talks about that. Who are now in heaven? Sino-sino yun? How does heaven look like right now? So kung kunyari ito kayo, bawian ng buhay, what should I expect in heaven right now? Habang di pa dumarating ang Panginoon, ha? Anong meron doon? Anong activities meron doon? Sino-sino yung mga doon? We are going to see from the Word of God about these questions. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, as you plant joy in our hearts, Lord, wag po namin sana itong iwasan. Wag po namin sana itong iwaksi. All the more we become excited because this is your word. And you want us to be excited because you assured your disciples na huwag kami maguluhan, huwag kami magulumayanan, huwag kami matakot. Sapagkat ang iyong pinaghahanda ngayon ay pinaghahanda mo para sa lahat na nananampalataya at patuloy na nananampalataya. So let's all be encouraged by your word, Lord. All glory is yours. All the joy is ours. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sabi po sa awit 19 verse 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Sabi po ng mga salita ng Diyos, ang kalangitan daw po ay naghahayag ng kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. So this morning, let us join the heavens and the earth to bow down, to shout, to praise and worship the Lord. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, our Lord. Oh. Hallelujah.
all the heavens. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. Oh, yeah. Church, sing holy. Holy, holy are you, Lord. Man, the whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Sing church, all the heavens, and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. Hallelujah. We praise you, Lord. Our Jesus, our Savior, oh, we worship you. We worship you, Lord. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. You deserve it, our Jesus, our Savior. Hallelujah. All the honor, all the glory, and praise and worship and thanksgiving we offer to you, our God. Yes, Lord, you deserve it. You deserve it, Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon.
Alam niyo po mga kapatid, yung bawat alon sa dagat, yung bawat pagsikat ng araw tuwing umaga, yung bawat huni ng ibon, alam niyo po, every day, they never fail to worship the Lord. At sa sarili nilang paraan, araw-araw, they bring glory and honor to the Lord. Tayo po ngayong umaga. Papatalo po ba tayo sa mga alon, sa mga ibon, na hindi natin kayang magbigay ng papuri pagsamba sa ating Panginoon? Kaya ngayon pong umaga, we will sing, we will worship, we will shout our praises to the Lord. Are you ready, church? Yes. We will sing together. Together, let us sing. Hallelujah, Lord. Sing, church. Let your face shine on us, and the world will know you live. Sing, let your face. Let your face shine on us, and the world will know you live. Lift up your voice, church, sing. Come on. Amen. Yes. Hallelujah to you, our King. Yeah. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah to you, our King. Sing all the heavens. And all the heavens shout your praise. Yes, Lord. Beautiful is our God. Jesus, the universe will sing. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hey! Your name Yes, is Lord. the highest. Your name Amen. is the greatest. Your name stands above them His all. name is Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, church. Lift up your voice. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Let us worship the Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels Sing cry. holy. Holy, Yes, Lord. all creation cries. Holy, Lord. you are lifted high. Holy, holy forever. Worship you, Lord. Hear people sing. Sing. Holy to the King of Kings. Lord. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry. Holy, Church. all creation cries.
lahat po ng papuri, Hallelujah. pasasalamat, We praise you, Lord. pagdakila, Come on, ay church. tanging sa iyo lamang, Ama, Let's sa shout pangalan and po praise ng the aming Lord. Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! Come on, church! Let's bring glory and honor and praise to the Lord our God, our King, our Savior, our Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Ang lahat po ba ay nakatanggap na ng communion elements? Baka po meron pang hindi nakatanggap. Pakitaas po ang kamay para po mabigyan kayo ng usher. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Mahabagin naming Diyos, Diyos ng pag-ibig at Diyos ng puspos ng pagpapatawad sa lahat mga bagay na pagkakamali na aming ginagawa laban sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng mga taong nadulutan namin ng hinagpis at sama ng loob. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, kami iyong patawarin. Gawin mo nga po kaming marapat na makisalo sa iyong hapag. Kinikilala namin ang kahalagahan ng iyong kamatayan sa krus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Itaas po natin ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat, salamat, salamat Panginoon sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat ng mabubuting bagay na araw-araw namin tinatagap mula sa iyong trono ng habag. Kami po'y buong puso nagpapasalamat sa lahat ng ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Tunay po na napakalaki ng pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Amen, po Amen. ba? Bagamat ang ilan po sa atin ay may pinagdadaanan, may karamdaman, may kalungkutan, kagipitan. Pero ngayong umaga po, ipinaalala po sa atin ng Panginoon na ang buhay po natin ay hindi natatapos sa mundong ito. Sapagkat meron po siyang pangako, meron pong naghihintay sa atin sa langit. Kaya ngayong umaga po, dapat po hindi tayo mahiya na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya bago po tayo magpatuloy, may gusto lang po akong ituro na step sa ating chorus. So, ang sabi po sa chorus natin ay, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. So, ganda po siya. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ganun po. Isa pa po. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes,
sumunod sa Kanya. Ang ating mga kasagutan ay yes, Lord! Hallelujah! Sama-sama po tayong umawit. Come on. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, let's sing. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond this verse, for His promise will endure. There's joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, this joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church! Let's say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Minsan pa, mga kapatid, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Isa pa! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah talaga. Tayo po ba nalulugod na magpuri sa ating Panginoon? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay po talaga na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Damang-dama natin ang kanyang presensya. Kaya tunay po talaga na sinasabi ng ating tagapagsalita ang ating ipunin daw natin ang mga kayamanan na yan sa langit. Yung pong ating pagpupuri, pagpapasalamat at laging paglapit sa Kanya, pakikinig ng Kanya mga salita. Yung po'y pag-iipon natin ng kayamanan natin sa langit. Kaya simulan na po natin kung wala pa tayong inaatigan ng mga gawain sa mga BSC, tayo po ay magtanong sa ating mga nariyan po sa, pwedeng magtanong kung saan kayo pwedeng umattend ng mga gawain. Meron pong mga online
kung kayo po'y nangangailangan na kayo ay makarinig ng mga salita ng Diyos. Kaya salamat po. Salamat po. Tayo po'y manalangin, aming Diyos na napakabuti, aming Diyos na buhay. Kami po'y laging nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil napakaganda po ng ginagawa mo sa bahay-sambahang ito. Damang-dama ko po, damang-dama namin ang iyong pag-abot, ang iyong presensya. Sa tuwing kami ay magpupuri, magpapasalamat, nararamdaman namin ang iyong pagsagot. Ang mga taong pumasok dito na may mga mabibigat, may mga alalahanin, may mga sakit. Sana po, nawa sa paglabas namin, wala na po kaming nararamdamang mga lungkot. Binibigyan mo ang bawat isa ng kapayapaan. Kaya salamat po, maraming salamat dahil ikaw na aming nilalapitang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Hindi ka natutulog, hindi ka bingi. Sabi nga, ikaw ay laging handang umabot sa aming mga pangangailangan. Kaya salamat po, maraming pong salamat. At sa mga kapatid namin na nagbigay ng mga biyayang ito, pagpapala, ikaw na po ang bahalang magbalik sa mga bawat nagbigay nito. Dahil ito po na may mula din sa iyo. Kaya salamat po, Lord. Ngayon namin ay unti-unting nauunawaan na ang pag-iipon namin ng kayamanan ay mula dito, pero papunta kami sa langit. Kaya salamat po. I-bless mo po ang lahat ng naririto, mula pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At sa paglabas namin ng bulwagang ito, Lord, pagkaloob mo sa amin ng kagalakan, kapayapaan, at ang iyong presensya ay aming maranasan na sa loob ng 1 linggo, kami bumalik na kami ay punong-puno ng pigsigla dahil ang salita mo ay lagi naming maririnig. Salamat po, i-bless mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.